Hello guys! Magandang buhay sa inyo. I'm Ellison Lokay Lokay. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo makakagawa ng isang magandang sales page para sa iyong negosyo. Okay? Kung hindi mo pa alam ang importance ng isang sales page para sa iyong negosyo, simply click the button below dahil gumawa ko ng isang vlog at diniscuss ko doon yung mga important aspect at mga nakapaloob sa iyong sales page. Okay? So, bibigyan kita ng sample ng itsura ng sales page. Kagaya nito, ito yung tinatawag na headline. Okay? Ito naman yung video presentation ng company nyo or yung presentation ng offer mo or kung ano man. Okay? Isa pang nakapalaman sa isang sales page is kailangan mo ring magkaroon ng testimonials, video testimonials. Okay? Yan. Okay? Ito pang isa pang sales page na ginawa ko. Merong headline. Okay? Nandyan ang video presentation. Okay? Nandyan din ang isa pang buy button para madirect sila pag nagustuhan nila yung offer ko. Tapos, nandito rin yung ibang benefits once na naging part sila ng community. Then, and isa pa sa mga laman ng sales page is yung mga bonuses, okay? And kailangan meron ding money back guarantee. Okay? So, yan. Yan ang mga ilan. Okay? Ang kailangan doon, headline, importante headline, video, kung may video testimonials, written testimonials, okay? Yung mga bonuses, kung kaya mo mag-provide ng bonuses, why not? It's good. Then, kung meron kang money back guarantee, yon, okay yon. Kung may ganun din yung kumpanya or kung ano man yung offer nyo, okay yon. Pero in this video, ituturo ko sa iyo kung paano ka makagawa ng sales page, okay? So, kailangan mo magkaroon ng sariling web hosting account. Okay? Kung isa ka sa mga nagsusubaybay sa akin, tinuro ko na rito kung paano ka makakapag-purchase ng sarili mong web hosting account. Okay? Pero kung hindi naman, may isa pang button sa baba ng video na to para naman malaman mo yung guide kung paano ka makakapag-purchase ng web hosting. Okay? So, let's assume na meron ka ng account sa web hosting. Okay? Assuming na meron ka ng account, ang gagawin mo is magla-login ka sa ganitong klaseng website. Okay? Ito yung recommended ko, fatcow.com. And then, ang next step na kailangan mong gawin para sa sales page na kailangan mo is hanapin mo yung WordPress. Okay? Nandito yan sa website. Tapos, yung WordPress. Okay? Click mo yung WordPress. Okay? Then, click mo to, Explore Mojo Marketplace. Kung hindi mo naman nadaanan to, ayos lang. Walang problema dyan. Pero kung nadaanan mo yan, click mo lang yung Explore Mojo Marketplace. Then, next na step na kailangan mo gawin is click mo tong install. Okay? Then, meron kasi akong multiple domain name. Okay? So, ang gagawin ko is yung pinaka domain name ko na lang, which is yung ellisonlokaylokay.com. So, assuming na ito yung isang ating sales page. Okay? Okay? Or di kaya, presentation page. Okay? Okay, siguro sales page lang para hindi ka malito. Pero ang optional naman to, and it's up to you kung anong gusto mong ipangalan. Okay? So, check domain para makita niya kung may iba pang kagaya. Then, i-click mo lang to, yung show advanced options, para palitan mo yung site name. Okay? Itong site name, may edit mo naman to anytime. Okay? Sabihin natin sales page na lang. Okay? And then, admin username, is lagyan natin username na lang din. Then, password. Okay? It's up to you kung anong gusto mo, and editable naman din to. Okay? So, in case, para lang sa tutorial na to, yan na muna. Okay? So, I have read the terms and conditions. Check mo rin yan, then install now. Ibig sabihin, dun sa ellisonlokaylokay.com/sales page, nandoon yung nag-i-install tayo ngayon ng WordPress. At once na na-install na natin yung WordPress, doon na tayo gagawa ng ating sales page. Okay? Papakita ko sa inyo yan in a while.
Okay, so let's wait lang natin matapos yung pag-i-install. Okay, makikita mo dyan, your install is complete. Then, click mo na itong view credentials. Okay, click view credentials and then click mo itong view. Then, sa pinakababa, makikita mo dun yung pinaka URL. Okay, ito yung ibig sabihin, ito ibibigay mo sa mga prospects mo para makita nila yung sales page mo. Okay, ito naman yung admin URL para ma-edit mo ang website mo. Okay, so click natin itong admin URL, right click, open a new tab. Okay, para mag-open siya sa new tab. Then, ilalagay natin is yung username, then password. Okay? Sa tutorial na to, ito yung username and password. Pero iibahin ko to, kaya hindi mo to kailangang i-try pa kung malalagin mo to. Dahil after ng video na to, i-edit ko rin yan. Okay? Then, okay. So, ito ang itsura ng ating website. Okay, yan. Yan ang pinaka-basic na itsura ng ating pag-install ng WordPress. Okay? So, ang gagawin natin is balik tayo sa dashboard. Punta tayo settings, then permalinks. Okay? Para maiba yung pinaka-permalink niya. Okay? Mas recommended itong post name. Okay? And then, save changes. Next na kailangan mong gawin is mag-i-install tayo ng plugin, at itong plugin na to, ito yung magpapaganda ng ating website. Okay? Mas padadaliin niya na mag-create tayo ng website natin. Dati kasi more on coding, HTML. So dito kapag ginamit mo tong plugin na to, hindi mo na kailangan mag-aral ng kung ano-ano pa, dahil ito ay drag and drop, tapos napakadali lang gawin. Okay? So ang gawin natin is mag-add nyo tayo. Ang name ng plugin na ilalagay natin, okay, ito, upload plugin. Okay? Ang name ng plugin natin is WordPress Profit Builder. Okay? So, meron ako niyan. Ito yan, dito. Okay? Profit Builder. Okay? Install now. Okay. Dito, itong WordPress Profit Builder, it costs you $67 sa site nila pag binili mo. Pero, kung isa ka sa mga gusto ng site na to, ng plugin na to, I can give you only 1,000 pesos. $1,000 ang mahal, no? 1,000 pesos lang para magkaroon ka ng ganitong plugin. Okay? Pero, before making an action, pakita ko muna sa'yo kung ano yung mga nagagawa nito at ano pa yung mga, kung gaano kadali lang gumawa ng sales page. Hindi lang sales page, ito rin yung ginamit natin sa pag-create ng capture page, at ito rin yung gagamitin natin para mag-create tayo ng join page. Okay? Yung pinaka-marketing funnel natin, ito rin yung ginagamit ko. And ito rin yung ginagamit ko sa vlog ko. Okay? Kaya napakadaming purpose niya. Kaya napaka-recommended ko to kung isa ka sa mga aspiring entrepreneurs na gustong makita yung website nila online. Okay? At napaka-importante rin talaga ng sales page. Okay? Habang naantay natin mag-install, pause ko muna yung video para mas bumili siya. Okay? Okay, after few minutes of waiting, ito yung mangyayari. Okay? Ang kailangan mo lang gawin is activate plugin. Okay? Click mo lang yung activate plugin. Okay. Then, don't forget na i-click din tong your site is currently displaying yung coming soon page. Click mo lang tong click here. Okay. Once you're ready to launch your site. So, walang problema doon. So, click mo lang yan. And then, next step na kailangan mo gawin itong pages. Okay. Magki-create tayo ng isang page. Itong page na to, ito yung gagawin natin pinaka front page mo para sa iyong sales page. Okay. Add new. Then, sabi natin front page. Okay?
Don't worry, itong pangalan naman to, hindi naman to makikita. Okay? Kaya, next na step na gagawin mo is itong, i-click tong profit builder with page. Okay? Then, save mo lang as draft para magkaroon siya ng ganito. May makikita mo rito. Wait lang natin. Yeah, para magkaroon siya ng ganyan, yung permalink. Okay? Then, click mo yung profit builder. And then, pwede mong i-right click na to. Diretso ka lang mag-edit. Right click. And then, open a new tab. Okay? Tingnan natin ha. Ito yung pinaka basic na itsura ng profit builder kung gusto mong gumawa from scratch. Okay? Meaning, ikaw yung gagawa ng headline ng video kung paano yung nakalagay. Okay? Wait lang natin ha. So, yun yung itsura niya. Your page is empty. Okay? So, pero kung gusto mong kumuha ng ibang template, meron template na binigay ang profit builder. Ang gagawin na natin is i-upload na dito sa page na yon. Tapos, mag-edit na lang tayo ng onte. Okay, according sa gusto natin. So, click mo tong profit builder. Ito yung lalabas. Then, click mo tong templates management. So, pagka-click mo ng templates management, makikita mo dito yung mga template na pwede mong gamitin. Okay? So, ulitin ko, pwede mong gamitin to, kumuha ka ng idea sa kanila, o di kaya, you can do your own. Okay? Pero sa simula, ang recommended ko is kumuha ka lang muna sa ganito. Okay? So, yan nga. May squeeze page sila na naka-ready na i-edit mo na lang kung base sa gusto mo. Okay? Meron silang ayan, puro squeeze page. Then, sa baba, nandiyan yung landing and sales page. Okay? Yan. Pili tayo ng isa para makapag-edit tayo. Siguro, I want the sales page. Siguro is ito. Sales page creative. Okay? Ang gagawin mo, kapag may napili ka na, install. Okay? Don't download. Install na lang. Okay? Dahil kusa na yan mababasa ng site mo, ng website mo. Okay? Install mo siya. Ayan. So, install na siya. So, sabihin natin, mamili rin tayo. Kumari, ito rin. Gusto ko rin tong isa. Okay? Para makita mo yung difference. Okay? Ayan. Installed na silang dalawa. So, meron pang iba dyan. Okay? Pwede kang makapili, makagawa ng members homepage. Okay? Yung mga webinar pages, product review pages. Okay? So, check it out na lang yan. So sa video na to, ang kailangan natin gumawa is sales page. Okay? So, balik tayo sa pages. Okay? Etong front page, click mo lang ulit to. Then, from there, pwede mo siyang edit page. Okay? Right-click, open a new tab. Para mapunta tayo sa sales page na ating ginawa. Ang next na kailangan mong gawin, i-click itong maliit na button na to, itong load template, para ma-load natin yung template, okay, na ating in-install yung kanina. Okay? So, i-check muna natin itong isa. Tignan natin kung maganda. So, ilo-load natin siya. So, ganito yung itsura niya. Okay? So, it's up to you kung gusto mong i-edit yan. Palitan ng headline, palitan ng kung ano-ano. Okay? Video, may edit mo naman yan. Yung mga ganyan. Features, lahat yan editable. It's up to you na. So, kung tingin mo, para sa akin, hindi to okay, yung isa na lang. Try natin yung isa. So, load template ulit. Then, yung affiliate private offer. Then, load. Okay? Ito. So, mas simple lang siya. Pwede mo rin lagyan ng photo. Anytime, mapapalitan mo yan. Yung message na to, mapapalitan mo yan. Then, yung video. Okay? And, itong button na to,
Okay? Sabihin natin ito yung gagawin nating join page dahil once na nagustuhan ng prospects mo yung offer mo, yung video presentation nyo, pwede silang magtanong, malaman kung ano ba yung next steps. So, kailangan maglagay ka rito ng button. Okay? Sabihin natin, click here to join now. Okay? Ang ilalagay mo dyan na URL is yung pwedeng yung join page nyo or yung join page ng company nyo. Dahil sa next video, ituturo ko kung paano tayo makakagawa ng join page and yung mga content ng join page. Ano pa yung mga importance nito at ano yung mga nakapaloob dito. Okay? So, in this video, yan lang muna. And then, para once na magustuhan nga ng prospects mo yung mga presentation nyo, i-click niya yan, malalaman niya kung ano ba yung mga next steps. So, mas magiging madali sa'yo, hindi ka na kailangan mag-explain pa, para once na nagustuhan talaga nila, i-click lang nila yung button na yan. Okay, so ituturo ko yan sa next video. So, ang gagawin mo lang is save. Okay? And siya nga pala, I almost forgot. Once na nakapag-create ka na ng iyong sales page, okay, i-click mo lang tong update. Okay? Para mas maano siya, ma-publish na siya sa online. Okay? Then, ang next step na kailangan mong gawin is punta ka dito sa appearance and then yung customize. Para ang makikita, once na pinuntahan nila yung ellisonlocay.com or yung domain mo, /sales page or kung ano man yung ginawa mong subdirectory, is mapupunta sila doon sa front page. Okay? So, ang mangyari ganito, static front page, ito. And then, static page. Dahil ang pinakagagawin mong front page is yung front page na ginawa natin. Okay? Nakikita mo dyan. Wait lang natin. Then, yan. So, save and publish. Okay? Meaning, ang kailangan mo na lang ibigay kapag gusto mo silang i-direct sa yung sales page is yung domain mo. Then, /sales page. Okay? Yan ang ibibigay mo para sa yung sales page ng iyong negosyo. Okay, tingnan natin. Yan. Okay? So, ganyan lang siya. Okay?